Narito tayo ngayon sa pinaka-importanting linggo ng buong taon. Ang pag-aalala natin sa kaligtasang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos mismo, ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay naganap unang-una dun sa upper room, kung saan nangyari ang huling hapunan at ang paghuhugas ng mga paa ng mga disipulo. At sa Hardin ng Getsemani, kung saan nanalangin ang Panginoong Kristo na malampasan niya ang crucifixion o pagpapako niya sa krus. Subalit sa bandang huli, tinanggap rin po niya yan. Alam ng Panginoon na siya ay takda ng mamatay para sa sangkatauhan at pagtubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Alam din niya na may magde-deny sa kanya. Kaya nga, sinabi niya, ang bibigyan niya ng saro at tinapay. Doon po sa upper room, na magkakaroon silang covenant meal, sabi niya, ang bibigyan ko ng saro at tinapay, ang magtatatwa sa akin. At patatawarin ko. At inabot na nga niya ito kay Judas, ngunit hindi niya tinanggap. Hindi siya nagrepent sa kanyang pagkakalulo kay Kristo. Kung tinanggap niya yon, ay sana napatawad siya at naligtas pa. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Bakit namawis ng dugo ang ating Panginoon Kristo doon sa hardin ng Getsemani? Sa kanyang pananalangin. Dahil nararamdaman niya yung galit ng Ama sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Ito po ang tinatawag na wrath of God. Ang tanging makakabayad lamang nito ay ang busilak na dugo ng Panginoong Hesukristo. At dahil dito, hindi na tayo pupunta sa impyerno o dagat-dagatang apoy na para lang sa mga demonyo idinisenyo. Bago pa siya manalangin sa hardin ng Getsemani, ay hinugasan niya ang mga maruruming paa ng kanyang mga disipulo. Sa buong mundo, walang gumagawa nito. Walang boss or leader ang naguhugas ng paa ng kanyang mga kasamahan. May mga mayayaming bahay, mayaman na bahay, merong tagahugas ng paa. Na-imagine nyo ba kung gaano karumi ang mga paa ng mga disciples? Dahil mga nakasandalyas lang sila at lumalakad lang sila. At maaring ano-ano pang natatapakan. Kaya nga si Pedro ay ayaw nang magpahugas ng paa. Nang sinabi ng Panginoon Kristo na kung hindi siya magpapahugas ay wala na siyang kinalaman sa Panginoon. Ay nag-ibang isip ni Pedro at sinabi niyang, "Wag lang po paa ang hugasan ninyo, kundi ang buo kong katawan." Yan si Pedro. Sa araw na yon ay nagpatuloy rin ang pagtuturo ng Panginoon Kristo bago nagdaos ng huling hapunan. Pagkahugas ng mga paa at panalangin sa hardin. Sa tatlong bagay po yung nagawa niya doon, na-achieve niya. Binabad niya ang kanyang sarili. At sinabi niya na parang ako ay alipin. Kinonsider niya yung sarili niya bilang slave. At pinakita niya na ang huhugas ay isa ring simbolo ng paghugas niya sa ating mga karumihan at mga kasalanan ng ating pagkatao. Yung paghuhugas ng paa na yun, simbolo din po dahil siya rin po ang naghuhugas sa atin, ang dudumi natin sa kasalanan. Pero ang Panginoon po, hinugasan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ilan sa mga dineklara niya ay ang mga sumusunod. Ang sabi niya, doon sa chapter na rin yun, sa Book of John, "Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Yan pong sinabi ng Panginoon. So, no slave is greater than his master. Nabanggit niya po yun. Kung papaano kinasusuklaman ang Panginoon Kristo ng mga kaaway, ay gagawin rin sa kanila.
At sinabi ng Panginoon, pinaalala niya, ask and you will receive. Mga katuruan niya po ito sa halos malapit na siyang pumunta sa Kalbaryo. Sabi rin niya, makikilala kayo ay mga anak ng Diyos dahil sa inyong pagkakaisa. Binanggit niya ang kanyang kamatayan ay makailang beses at nabahagi rin niya ang banal na spirito na tutulong sa kanila kapag wala na siya, di ba? So John chapter 13 to 16. Binahagi niya po 'yon. Okay, kung wala na siya, eto na ngayon ang mangyayari sa inyo. Balikan po natin si Judas. Alam ni Judas kung nasaan ang Panginoon Kristo. Kaya bumalik siya sa hardin na may mga kasamang aarestong mga sundalo sa Panginoon. At doon ay hinagkan niya ang Panginoong Kristo. Ang halik ni Judas. May expression pong ganyan. Nalikan sa pisngi. Ang ibig sabihin, eto si Jesus. Hulihin nyo na yan. Dahil binabayaran siya. 30 pilak. Diba? 30 pieces of silver ang binayad sa kanya. No? Maisuplong lang niya kung nasaan at sino ang Panginoon Kristo. Tinanong ng Panginoon ang mga sundalo, sino bang hinahanap ninyo? Sabi nila, si Jesus. Sumagot ang Panginoon at nagsabing, ako nga siya. Ang pagkambanggit niya na ako nga, or I am, ay nagbulaktaan ang mga sundalo, natumba po sila. Because I am ang pangalan ng Diyos na ni-reveal kay Moses. Siya nga ay dadakipin. Naglaban si Pedro. Pinutol pa ni Pedro ang tenga ng isang sundalo. Subalit, pinulot ng Panginoong Hesukristo. Kinabit niya muli sa tenga ng sundalo. At sa mga panahong ito, ang ating pakikinig ng salita ay maaari nating tanungin ang ating mga sarili kung gaano natin naiintindihan ito. Ang prayer ko, maintindihan po natin ito. Hindi lang sa tenga, kundi papasok sa ating puso. Ang ginawa ng pagliligtas sa atin ng Panginoon Kristo mula sa kamatayang walang hanggan. Sa pamamagitan ng dugo niya, pinangtubos sa atin. Tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi tayo maliligtas dahil lamang sa ating kabaitan o sa mabubuting mga gawa. Ang Panginoon Kristo na ang nagkatawang tao, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing, at pagdating ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Hindi po siya nanatiling patay sa kanyang libingan. Ang mga Diyos ng mundo, naroroon pa po sila ngayon. Binibisita pa sila, minamartyahan pa sila, iniikutan pa sila. Pero ang Panginoon Kristo natin, wala nang laman ang kanyang libingan. He has risen from the dead. Amen. He is not here. He has risen from the dead. Nakalagay na po yun dun sa kanyang kuwebang libingan. Sa oras na to, ay kakapayamin natin ang isang mag-asawa. Ang pangalan po nila ay Joseph and Joy Tesorero. Sila po ay may patotoo sa kanilang buhay. At paano nila nakilala ang Panginoon. At kung paano nagbago ang kanilang buhay. Mula sa, pagkalugmok sa kahirapan, mga bata pa sila, mahihirap na po sila. Subalit nag-turn around yung buhay nila dahil kay Jesus Christ. Narinig nila yung gospel ng Lord. Narinig nila ang ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Sila'y sumampalataya. Inangkin nila ang pagpapala ng Diyos. At ngayon po, napakainam po ng kanilang pamuhay. Hindi naman perfect, pero mainam na po, malayo na dun sa buhay nila dati. Thank you, Lord. So, kasabay po ng ating programa ngayon, Thursday Celebration, ang podcast na to. Tayo po ay mag-i-interview kay Joseph at kay
Joy, antabayanan nyo lang po. Sa mga panahon ngayon, napakaraming mga sumusukong tao, no? Dahil sa problema, sa kabigatan, o iba na may depression, parang hindi nila makaya, no? Yung mga dumadating na mga salimuot sa kanilang mga buhay, mga conflict sa kanilang buhay. Sa araw na ito ay meron tayong bisita kasama natin dito sa podcast at ilalahad nila kung paano sila naka-overcome ng mga matitinding dagok sa kanilang buhay, no? Mula ng pagkabata hanggang sila ay nagkaedad, hanggang sila ay kinasal, pero sila ay nanatiling tapat dahil may nakilala silang isang tapat na tapat sa kanila at nangako sa kanila na sila ay susuportahan at sila ay hindi kailanman iiwanan. So nais kong makilala ninyo ang ating napaka-valuable guest ngayon, si Joseph at si Joy Tesorero. Okay, so magandang araw sa inyo. Ayan, magandang araw din po, Bishop Vicky. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pag-anyaya niyo po sa amin na ang buhay po namin ay ma-share po namin sa marami at makita rin po nila kung paano po kumilos ang Panginoon at kung paano po siya naging tapat sa bawat segundo o oras ng aming mga buhay. So, ang buhay niyo ay parang isang inspiration, no? Yes, Lalo po. na dun sa mga, wow, sumusuko na, Opo. ayoko na, di Yes ba? po. Nag-iisip na ng kung ano-ano, Yes di ba? po. So, Joseph, naikwento mo minsan na ikaw ay isang abandoned na baby. Paano ka naka-overcome? Yes No? po, yan. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, sa mga manonood, and then ganoon na rin po sa inyo, Bishop Vicky. Ako po ay isang inambuna na po sa jeep po. Actually po, nung time na yun po, ang tawag dito, yung mother ko po o yung nanay ko po ay isa pong katulong. At yung father ko naman po, siya po yung parang inahasa po siya or yun po, Right. baga ako po yung naging bunga po nung ano po na yun. Then time na yun, pinaalis po siya dahil syempre may anak po siya sa ibang pamilya po. So siya po ay katulong. Nung once pinaalis siya, umuwi siya sa probinsya. Nung pong umuwi siya, parang di siya tinanggap ng magulang niya po. Then ang nanay ko po ipag-alagala po sa Commonwealth Market. Then after nun, nung lumaki na po yung tiyan ng mother ko po, ako siya po ay naabutan po sa jeep po or sa garahe. Nanganak siya doon. Doon po. Ikaw yun. Yes, ako po yun. 7 months lang daw po ako. Parang 7 months and a half po. Parang ngayon, parang maraming nakakita na ganun po. Ang cute mo sigurong baby noon, ano? Opo. Para kasi ano po yung time po kasi po ng Bishop Vicky. Sa 1988, lahat po ng kasabayan ko pong nilabas Naipanganak. na puro babae po lahat. So parang kumbaga buong kapitbahay parang gusto kong kunin. Na at that time, nung dinala na po ako sa ospital, may isang tumulong po. Yun po yung nagkampon sa akin. Tapos dinerecho na po nila ako sa Cavite. Para, kasi marami nga po gustong kumuha po sa akin that time. Actually, nag-survey kasi ako. Hindi ako talaga mapakali. Siyempre, ito ako eh. Gusto ko talaga, Bishop Vicky, malaman yung tunay kong pagkatao. Oo. Dahil siyempre, ang Hinanap mo ang nanay mo. hinahanap ko mo. pa rin po at nagpapatulong po ako sa asawa ko. Hanggang ngayon? Yes, hanggang ngayon po. Oh, thank you, Kasi Lord. po, Mamaya sabihin natin pangalan niya. Baka Yes po. may makatulong Pwede sa ko na po atin. ba sabihin? Oh, sige, pwede So, na yan. ang name niya po is Maria Teresa Santos. Ang height niya lang po is 5'11 daw. Ay, ano po? 4'11. 4'11. 4'11. Medyo balit lang po siya. And then, ang itsura niya daw po, matangos din po yung ilong. Tapos, Kamukha medyo mo. makapal ang kilay po. May Yun po. picture ka niya? Wala po. Hindi pa daw kasi masyadong uso mga Panahon po. panahon na yun, wala pang selfie. Kumbaga, sa panahon na yun, kung may camera ka, mayaman ka na eh. So, siyempre yung site namin, hindi naman ganun kaano po. So, yun po, hanggang sa nagbinatilyo na ako, nung nagbinatilyo na po ako, talagang binuhos ni Mama, yung nag-ampon sa akin si Mama Susan and then Papa Totoy,
yung pagmamahal. Praise God. Yes, at ang kagandahan po nun talaga po nateksyonan po ako ng Panginoon Diyos. Kasi yung nakagisnang kong magulang, manginginom, pasensya na po sa kamag-anak na nag-ampon sa akin. Wala naman ako intention po sa inyo. Ito ay base lang po ito sa nararamdaman ko po. Bago ko po sabihin po kay Bishop Vicky, alam ko po masasaktan din po kayo pero ito po yung totoo. So manginginom po sila, nagsusugal, Yung nag-ampon sa'yo. nag-ampon. So talagang, be honestly, wala talaga ako na liwanag na ako ay aasenso kasi parang walang future po talaga yung kinagistan ko po, Bishop Vicky. Talagang magulo. Nandun yung laging nagmumura. Kumbaga parang almusal namin, murahan. Hanggang sa, yun na nga po, dumating sa punto nagkasakit po yung nanay ko na edad ko po ng 13 years old. Yung nanay na umampon sa'yo. Na nagmahal po Adopted mother. may cancer po sa salapay, stage 3 na po siya o stage 4. So 1 week lang po, binawian na po siya ng buhay. Kaya yung pagka nakikita ko po yung isabi niyo, natutrauma po ako. Kasi mapagmahal po kasi ako talaga ng anak. Sobra. Kaya never akong uminom, nanigarilyo. Never, kasi itinuro sa akin ng magulang ko yun nung nag-ampon sa akin na kahit umiinom ako at naninigarilyo ako na pumuong gayahin. Sinunod ko sila kasi nangingibabaw kasi yung pagmamahal nila sa akin. At dumating sa punto na pasensya na mga ate sa tunay nilang mga anak na ang tawag dito, at binuhos ng nanay nila yung pagmamahal sa akin. Kaya di ko rin po masisisi yung mga kapatid ko po na sila po ay magalit, mainis o magtampo sa akin. Dahil talagang naramdaman ko po yung pagmamahal sa magulang po nila na hindi binigay sa tunay na anak po. Dahil kasi yung nanay, yung si Mama Susan, saka si Papa Totoy, namatay siya ng 3 anak na kunan. So hindi sila nabiyaan ng lalaki. Kaya desperado si Mama Susan, nakunin ako. Hindi talaga totaling formal po yung pagkakuha sa akin. Parang kumbaga sa aso o pusa na napagala-gala dyan, pinulot lang nila ako at tinakas. Pasensya na po, pero ito po yung katotohanan na nag-survey po talaga ako sa mga manonood o sa mga kapatid ko po na nakikinig. Alam po, mapapakinggan nyo rin po ito. Pero ito po ay dilalabas ko lang po. Kasi po, noong time na yun, yung pinakamabigat sa akin, yung nawala yung magulang ko. Nakautang po ako kay Manong Tony Tan, yung inchik, na halagang 10,000. Hindi alam po ng mga kapatid ko. Para lang po may pambili lang po ako ng mga gamot or mga pangangailangan ng nanay ko. Kasi nga, nahihirapan po kami that time, na-stroke po si Papa Totoy. Ang jeepney driver po. Na-stroke po siya. Si ate, nag-e-exam na po siya para maging teacher. Ang dami niya rin ginagastos. At yung dalawa ko namang kapatid ay may kanya-kanya ng mga asawa. Kasi, kumbaga, noong time na yon, maaga po ako nagsumikap at nagpursige para lang mabilang ko ng gamot yung nanay po nila. Mahal na mahal mo na rin yung Sobra. nanay na yun. Sobrang mahal na mahal ko po. Kasi sobrang pagmamahal po kasi yung binigay sa amin. Nagkalinga sa iyo. Opo. Kaya noong time na yon, nung talagang nag-aagaw buhay na siya, yung pinakamalaking factor doon, Bishop Vicky, kaya wala kaming pambili ng pang-ano sa oxygen. Yung manual. Dahil galay na po ko. Alam niyo na mga kapatid ko, hindi ko tinitingilan kasi nakasalala yung buhay ng nanay ko sa pagpapap ko ng nag-aagaw buhay siya. Pump na ko ng pump. Hanggang sa dumating sa punto, hindi niya na kaya. Sumuka siya ng dugo. Kasi tabi lang po, may mga kumakain po dyan. Sumuka po siya ng dugo. Nung up time na yun, sumuko siya ng dugo. Hiyakap niya ako ng maikpit. At sabi niya, anak kita. Yun lang. Pero alam ko sa sarili ko, nararamdaman ko, meron siyang gustong sabihin, hindi niya na masabi. Anak, mahal kita. Yung Yun time lang na yon, alam mo na na-adopted ka? Hindi pa po. Isang Kala mo- taon pa po bago ko siya malaman. Okay. Ngayon, nung namatay na ho siya, nagtatrabaho pa rin ako kay Manong Tony Tan.
Kasi po, Boy. boy po ako at tulong. Lahat ginawa ko po nun. Naging trusting din niya ako. Ako yung pinagkakatiwalaan niya. Talagang sinusubukan niya ako. About sa pera po, kahit painan mo ko dyan, di ako magpapasilaw. Kasi alam ko, kaya ko siya kitain eh. Hanggang sa dumating sa punto na nung namatay po siya, napilitan na po akong magtrabaho po noon that time. Kasi po wala na po talaga akong masahan. Kasi lahat po ng mga ate ko may pamilya na. At yung father ko naman, tatay ko, yung na-stroke. So talagang yung madalas nag-aaway-away na nga kami. Nung lumayas lang po ako dun sa bahay na yun, yung nalaman ko na adopted po ako. Wow. Nung nalaman ko po na adopted po ako, sobrang ang bigat sa kalooban ko. Wala pang 1 taon, namatay yung nanay ko. Ito pa yung naramdaman ko. Dumating din sa punto na bully din po ako. Nasasabihan ako na ampon, tanga, bobo, wala kang matatapos. Sobra, bully po ako nung araw. Tapos, yun, nung namatay po si mama, nagtrabaho na ako ng trabaho noon hanggang sa na-graduate ako ng high school. Actually, graduate ako ng high school, hindi ako marunong magbasa ng English. Paano yun? Graduate ako ng elementary, hindi ako marunong magbasa ng English, pero marunong ako magbasa ng Tagalog. As in, wala po kasi talaga nagtuturo at naggagabay sa akin na kaibigan. Tsaka siguro yung nutrition mo, no? Hindi, buti nakapasa ka. Pasangawa. Hindi po, medyo binubola-bola ko na lang po yung mga teacher or konting po. Kumbaga pag may mga pinapagawa. Pero magaling naman ako sa recitation. Pagdating lang po talaga sa actual. Sa written. Sa written. Sa actual po, magaling naman po. Nakakaintindi naman ako. Hindi ko lang siya masyado na kasi nga more on spelling po kasi that time na yun. Pero pinipilit ko na po mag-aral. Dahil That's kay good. Google po. That So, is inaano good. ko po siya. Yun. So, yun na po. Yung naka-graduate na po ako noon, nagpasya na po ako na magtrabaho sa KFC. Natanggap naman po ako sa KFC pero may exam, napakahigpit. May spelling din po. Pero awa ng Panginoon Diyos, ginabayan pa rin ako ni Lord. Ako po ay may nakakilala na manager na si Richmond. Kung nandiyan ka man Sir Richmond, si Sir Richmond, talaga nakita niya ako ng potential. Hindi siya tumingin sa akin sa talino kasi alam niya wala. Pero yung pagiging trusty ko po, yung tapat ko po, yung pagiging masipag ko po, doon po. Kaya nagkaroon po ako ng tinatawag na Best of Sing Award. Wow. Yung Best of Sing na yun, meron kami tinatawag na CHOMS. Yung CHOMS na yun, sa meaning ng KFC, CHOMS, Cleanliness, Hospitality, Accuracy, Maintenance, Product, at Quality, Speed of Service. Wow. Lahat po yun sa KFC po, nagampan ako as actual. Baksak man ako sa exam, pero pinatunayan po sa akin ni Sir Rich na mayroon akong ibubuga, na kahit hindi ako ganong katalino. So that time na yun, nung nawala si Sir Rich, dahil nag-abroad na siya, wala na gumagabay sa akin, doon na po dumating sa punto na pinag-iinitan ako ng mga kasamahan ko sa KFC, na gusto nila akong uminom, gusto po nila akong gumawa ng hindi maganda, na ganito, ganyan. So alam na po nila yon. So hindi ko po ginawa hanggang sa dumating sa punto nagpa-endo contract na lang ako. Nung that time na yon, nung natanggal na ako sa KFC, dinamdam ko po yun kasi talagang mahal ko yung trabaho ko eh. Nung dinamdam ko yun, nagkaroon na naman po ako ng emotion. Pagala-gala po ako, pumunta po ako sa Luneta. Kasi nakikita lang po ako dati sa tito ko po, kay Tito Luis D. Guzman. Ngayon ay taga Supreme Court po siya. Nagtatrabaho kasama si Tita Miriam. Isa po yan sa mga tumutulong din sa akin that time. Nung time na yun, siyempre, alam po kasi wala na akong trabaho, umalis na po ako kasi wala na po ako maibibigay o ma-share po sa bahay po nila. Kasi ayaw ko naman po maging pabigat. Nagpaalam na po ako ng maayos. So, yun, pumunta na ako ng Luneta, pagala-gala na po ako doon. Kaya nakarelate po ako doon sa mga kwento ni Pastor Albert kasi same lang din po kami ng pinagdaanan ni Pastor Albert that time. Yun. Naranasan ko din pong kumain ng mga tira-tirang pagkain. Yung manok, tinatanggal ko yung pagpag. Opo, tapos tinatanggal ko po yun. Tapos yung lata po, na mag-ano ang lata, hugasan ko po yun. Tapos may apoy, doon ko siya papanin, tapos magsasahing po ako.
Yun. Tapos after nun, kinabukasan, mamumulot na ako ng mga kalakal, bakal, bote, mga something. Ilan taong ka noon, Joseph? Mga mag-18 na po ako nun. Mag-18 ka So na. yun, pero ginawa ko po yun mga ano lang po, kalating taon lang. Sa iniisip ko, nabugbog din kasi ako nun kaya tinigilan ko na Tapos may nag-ano sa akin, ang tawag dito, may pulis po na humuli sa akin. Yun po, yung pulis na yun, hindi ko po siya nakilala kasi nakapiring po ako nun. Nung nakapiring ako nun, dun na po, ginahasa na po ako. Oh my goodness. Opo, ginahasa po ako. Napagdaanan mo pala yun, ano? Sobra. Tapos, marami pa rin po, pero ayaw ko na lang pong bagitin yung iba kasi alam ko marami pong masasaktan. Paano mo na-handle yun, Joseph? Yung nangyari Dumating sa'yo? na po kasi sa punto na parang sumusuko na rin po ako, tapos sinisisi ko ng Panginoon Diyos, parang sinusumpa ko na siya. Kasi hindi lang naman pulis ang gumasa sa akin. Pasintabi lang po, pati sa mga pari po na Katoliko, nangyari din po yun. Dati po kasi akong choir po ng simbahan at sakristan din po. Paano ka So, naging sakristan? From Luneta? Hindi po, Nagsakristan nung ka? ano pa po yun, nung mga maliliit pa po ko noon. Nandun ka- Siguro po Okay. nung 14 to Mama Susan. 15 po. Nandun ka Nandun pa pa, ako nun. kay Susan, Yes. kay Mama Susan Okay, mo. Mama Susan. So, nagpa-choir. Kasi talaga maka-Diyos na po talaga ako nung una pa man. Madasalin na rin talaga ako. Pero, kahit maka-Diyos ako noon that time, nagmumura po ako. Kasi lahat po kami doon nagmumura eh. Nagmumura. Nagmumura, nagkaano kami. Tapos, dati po yun. Pero ngayon talaga po, hindi ko Paano mo na- nakilala si Lord Joseph? Yun, yung nakilala ko si Lord. Ilang taong ka nang nakilala mo ang Panginoon? Ano po, 21. Mhm. Ngayon, nung nakilala ko si Lord po, nagtatransact po kasi kami ng asawa ko. Kasi si Joy kasi po, nakilala ko po that time sa dun sa amin, sa pilot, kasi magkapit bahay lang namin. Una mo nakilala si Joy tapos si Lord. Opo, si Joy okay. muna bago si Lord. Kasi lalakto po ngayon. Si Joy muna po yung nakilala ko po. Pero bago ko po nakilala si Joy, nakilala ko muna si Aba. Yung pangatlong nag-ampon sa akin. Oo. Nakilala ko yun eh. Si Aba po. Si Mr. Aba, Aba. parang tiyawag siya na Aba, parang Aba Father na lang po. Parang ganun. Pero ang tunay niya pangalan po, Raymundo Martinez po. May-ari po siya ng paupahan po sa Odbalaratan. Buhay pa siya, di ba? Buhay Yes pa. po. Ngayon siya po naghahatid sundo sa mga anak po namin. Yung paapo niya po. Nakakatuwa naman. Kaya nakakaalis po kami. Pag wala po, siya po yung nagbabantay sa mga bata. So that time na yun, na nakilala ko si Aba muna po, dating nagtrabaho po ako sa kanya as Mr. Clayman. Nagkiklay po ako. Wala pa po siya noon. Yung nagkiklay po ako noon, sa kanya ko rin natutunan mag-balloon twisting, mag-clay show. Kaya master tawag ko sa kanya dati. Pero ayaw niya na daw, is Aba na lang. Nung nagsasama na po kami nito. Nung nagsama kami noon, sabi ko kay Aba, nabuntis ko si Joy. Sabi ko, paano to? Hindi ko na po siya kayang buhayin. So sabi ko, ang ginawa ko na lang, nagpatulong ako kay Aba. Ang sabi ni Aba, may kakilala ako na doktor dito sa FEU. FEU ba yun? FEU sa Marian. Bigyan natin siya ng scholar. Binigyan siya ng half scholar po. Ang Wow. tuition fee niya po is 52,000. Nag-aaral si Joy sa Marian. Hindi po. Nagtrabaho. Sige. Sige. So yun, mamaya na lang. Siya na lang po magkukwento nun. Noong that time na yun, naging kami na po siya kasi nakilala ko si Aba at parang isang araw niya lang ako, sinagot niya na ako eh. Wow naman. Pero nung sinagot niya ako, nagka-develop kami sa sementeryo. Ang ano po kasi nun, Paano Bishop, nangyari ang doon sa nangyari po sementeryo? kasi nun, yung paano mo nakilala si Lord, yung si Aba po kasi is dati po, Christian na po kasi talaga siya. Mhm. And then yung naging kami po ni Joseph, doon po kami nag-stay kila mama. Pero dahil nga hindi rin wala pa kami kay Lord, palagi may mga pag-aaway na nangyayari. So, ang sabi po is, parang nag-decide kami na umalis na lang po kami doon para wala na lang pong gulo. Kasi lahat po ng mga kapatid ko is nandun din po kay mama. Mhm. So, parang lahat ng family is nandun. So, parang sabi si Joseph po kasi is doon na rin po siya nag-stay kay Aba dahil wala na po siyang matuluyan. So, sabi ni
ni Aba, sige dito na lang kayo. So yun po, tas in-invite niya po kami sa isang Christian church. Mm. Yun po, nung na-invite niya po kami doon, dito lang po yun sa may Ever eh. So nalaman, parang nabuksan po yung puso namin na ganito pala yung feeling na makilala mo si Lord. Though marami pa rin po mga hindrances, marami pang pagsubok na dumarating sa amin kahit na bago pa lang po kami mag-asawa or may mga pagkakamali pa rin na nangyayari kasi hindi naman po instant na babaguhin ka kagad ni Lord or hindi ka dadaan sa mga pagsubok before ka mag-success. Parang dadaanan mo talaga yon. So yun po, parang nung in-invite po kami, dun po kami parang first time pa lang Na-expose. na-expose po sa Mhm. Christianity po. Mm. Ayun, so Go live. yun. Go live po, no? Go Go live, go live. Kaso ang Christian problema lang po doon, umalis Oo, din no. po kami. Kasi ano po. Wag mo na to. Sige, Hindi, ano okay na lang po. lang. Ay, umalis po kami kasi gusto ko rin po kasi talaga Mm-mm. totaling ikwento. Umalis po kami dahil sa GCSGO na po kami nagpatuloy. Mm. So paano po kami nakapunta po sa Sige, GCSGO? dun sa Si Ninang Ninang Elba. Elba, syempre nagtatransact po ako. Sabi ko, sige po, ganito po. Papayag po ako na i-invite nyo, pero ito pong proposal ko, baka pwede po ako mag-product demo po sa inyo. So, pinayagan niya ako mag-product demo na kahit alam Mga niya po. balloons, mga balloons. Hindi po, clay po. Clay. Actually po, Clayman ka noon, di yes, ba? actually po, nung that time na yon, pasensya na po, nilabag niya po yung ano, kasi bawal nga po magbenta or bawal, pero sinimplihan na lang po ni Ninang Elba. Kasi nakikita niya ako ng potential na gusto niya ako madala dito sa GCSGO. Kasi ang motibo ko po, matransact po tong school that time. Tapos, sige, pinagbigyan ko na siya kasi pinagbigyan niya ako mag-play demo po. Yun. Kaya nung una, para ako na ano kasi nga sinakripisyo niya yung pagiging principal niya para lang ako ma-invite sa GCSGO. Pero hindi naman siya principal, teacher lang siya noon. Teacher po. Ang principal si Cynthia pa din. Yun. So, yun po. Kaya nung time na yun, pinayagan po ako niya ako makapag-demo. Nung time na yun, nung one time, nakapag-church po kami dito. Yun, tuloy-tuloy na po. Dumating pa nga sa punto na, pasensya na po, Bishop Bikian, pinagtatawanan ko po yung mga na umihiga or natutumba. Na slain. Totoo po. Slain. Magpapakatotoo lang po ako. Kasi di pa naman po talaga ako nakakilala. Dumarating pa sa punto, mga baliw siguro to mga to. Pasensya na po sa word ko. Pero, kinain ko po yun. Mismo ako, naranasan ko po yun na matumba po. Na-slain ka ng sa Holy So, Spirit. yun na po yun. Doon na po natatapos muna po yung kwento ko po. Kung may part 2 man po. Ayusin lang natin din yung kay Elba. I'm sure, in-entertain ka niya. Ano yung binibili? Yung clay mo? Yung play po. Meron naman tayong Yung ganon. pwede naman, Bumibili sa naman proposal tayo naman. sa Opo, proposal yung mo. proposal. Para So, nabigla lang po siya. para lang po Formal na Formal naman. Wala namang sa school. Kasi our school is known for, integrity. Kaya nung dahil- one time na yon, parang yung ginamit ni Lord yung school na yun para makonbinse kami sa GCSGO. At least naging connect po siya po. At tapos ang nangyari, nakilala niya si Pastor Albert. Yung ba- po, yun na Nakilala ba? po ni hinanapan po siya ng cell leader kung saan po siya po pwede. So, sakto po na yung buhay niya at Kailangan, buhay ko parang- nagkatugma. na Kaya bigla po akong uminit sa yung sa paghahayo po. Sa kanya ko po natutunan po yun. Yan na po. Sorry. Okay lang po. So, yun po. Yung si Pastor Albert po kasi parang, siguro it's a God's will po na doon po siya napunta. Dahil, syempre po, mas na matututukan po siya. At the same time po na mas natuto po siya din sa tulong po ng Panginoon. Na kumbaga, syempre po, ganyan po, medyo open po si Joseph. Alam ko pong nasabi niya rin po lahat kay Pastor Albert. And na-appreciate po namin yung palagi pong pagkukulit sa kanya ni Pastor Albert. At the same time po, doon naman din po siya unti-unting nahubog hanggang mas nag-init po siya sa pag-serve kay Lord po. Ayun, kaya ayun. So ngayon, meron kayong 3 anak. Yes po. Ayun. Ano ang pangalan ng mga anak Si niyo? Resha Rain. Hi, Resha Rain and Rayu. Hi. Joseph. So si Joseph Jr. Sige, so ngayon, paano nyo pinapalaki ang mga anak ninyo?
Yung sa pagpapalaki po namin, syempre, natutuwa po kami dahil nagkaroon po kami ng mga anak na nakakilala na po kami kay Lord. Mm. Kasi kung hindi po kami nakakilala pa kay Lord, baka same lang din po yung kung ano po yung pamilyang pinanggalingan niya at pinanggalingan ko, baka yun po yung ma-introduce namin sa kanila. So, kagandahan po, glory to God po, na natitrain po namin sila on proper, kaya yung bago po kakain, minsan sila pa po yung nagsasaway, o hindi pa tayo nagpe-pray, gano'n. Kasi kumbaga, lalo na po yung bunso, o magpe-pray na ako na magpe-pray. Kumbaga, sila yung nagli-lead ng prayer kasi nakikita rin po sa amin na before po kakain, dapat po mananalangin. Tapos yung kahit konting bagay lang, marunong po sila magpasalamat. Kumbaga, kasi po kung ano po yung pagpapalaki na, kunwari, kung ano man po yung hirap na naranasan namin sa both of our family, ayaw na po namin maranasan din nila ng may pagkukulang. Kumbaga, as much as possible, gusto namin lumaki sila ng nasa tamang direction. Yung, kumbaga, yung to be led by the Holy Spirit, by Lord, kumbaga, lagi namin, nag-pray na ba kayo? Parang ganun, miski sa bago po matulog, ayun po. And then, syempre po, financially, unti-unti rin po namin na nag-iipon para, hindi rin nga po nila, katulad ko po kasi, way back ng, ako po ay hindi pa po nakakapag-aral. I mean, hindi pa nakapag-graduate. Way back 2007, ako po ay nag-stop po sa nursing student po ako noon, third year college. And then po, dahil sobrang hirap po, doon may scholarship na po ako nun sa City Hall, sa SYTP. Pero sabi ni Mama, hindi na talaga natin kaya kasi maaga pong namatay si Papa eh. So yung sabi ko, sige, okay lang po, wala naman tayo magagawa. Kumbaga, nalubog na po kami lahat sa utang nun, kaka-utang niya ng pang-tuition fee ko. Then yun, that time po, huminto po ako sa pag-aral, third year college, and then po, that time din, yung dalawang kapatid ko, sabay po silang, parang 2 months gap lang po silang nanganak, parang isa April, isa June. So, anong nangyari po, wala po talagang magbibigay ng kahit na wala kami makain, wala kami bigas, wala kami ulam, wala kami panluto and everything. So, ginawa ko po that time is parang thankful po ako na binigyan po ako ng wisdom ng Lord kahit hindi ko pa po siya kilala that time, na yung scrub suit ko po dati nung third year, sinuot ko po siya, tapos kumuha pang BP, tapos nagbahay-bahay po ako, nag-BP ako, sabi ko para may pambili kami ng bigas, may pambili kami ng ulam, so nagka-cut off ako pag 11 o'clock na, kapag may 100 pesos ako, uwi na po ako doon, bibilang ko na po ng bigas, mga 20 galunggong, ganun, tsaka uling para makaluto po kami, parang bata pa lang ako, yung responsibility sa dalawang kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa nanay ko, parang ando dun na. So yun po, tapos unti-unti dahil dun sa pag-BBP po, hindi po kasi makapag-apply nun kasi wala pa namang pang requirements. So nangyari po nun, nakaipon po ako ng pang requirements hanggang nakapagtrabaho naman po ako sa SM. So yun naman po yung nagkakilala na rin po kami ni Joseph. Parang nagpapaload lang po ako nun sa bakery. Tapos chick boy pa po to dati, ikli po ng palo, kaya napalapit sa paload ako, tapos kinuha niya rin po yung number ko. Tapos yun, nung nagpaload nagka-textan na po kami. Hanggang ngayon nga, naging kami na nga po agad. Tapos dinig ko po siya sa cemetery. Wait lang, tapos di yun, kumbaga, that time, syempre po, wala pa po kami kay Lord. Medyo that time, dahil medyo kabataan pa, medyo naging mapusok po kami that time. And accidentally, nabuntis niya po ako noon, dun sa panganay namin. Una, parang sabi ko, parang hindi ko to kaya. Kasi Ilan taong ka noon, Joy? 22 years old po. 22. Kumbaga, parang kailan kakayanan. ako naging breadwinner, medyo mas malaki na yung natutulong ko, hindi lang pang BP yung nabibigay ko sa nanay ko, ngayon pa dumating sa akin, ganyan. Parang nung una po nahirapan, pero buti na lang po, lagi rin po akong binabantayan ni Joseph na kung ano po iinumin ko, lahat ng nagbabike po kasi siya noon Kasi kasi parang
naging ano po kasi Joseph na parang gusto niya na po kagad magkaanak kasi nga wala po siyang kahit na anong kadugo. Kumbaga, gusto ko nang magkaroon ng kadugo, parang gusto niya. So, kumbaga, nung nalaman niya na magkakaanak po siya sa akin, talagang kahit nasa SM po ako na nagtatrabaho, yung Edmark steam brush po yung inaano ko yung nagsasalita ka kahit walang nakikinig sa'yo. So, yan po. So, parang doon din siya, dahil niya pa yung civilian guard, nakabantay din po sa akin kasi nga parang pumasok dati sa isip ko po na naibigin na parang ayoko nga po ituloy. Kasi maloko po. Ayun, so parang sabi ko, baka hindi naman ako kayang buhayin nito, mukha kasing babaero, gano'n. Tapos, Kaya nga po galit na galit sa so, akin. yun. ganyan So, po po that eh. time po na naibigin, Chick parang, boy ka pero pala. ang nangyari po nung that time, parang na-realize ko, yung pagsubok yun na nabuntis po ako, kala ko po ay parang doon po ako hihinto na yung buhay ko, di na makapagtrabaho. Pero ang nangyari po, ginawa pong will ni Lord yung batang nasa sinapupunan ko para makapag-aral po ako. Kasi ang nangyari po yun, si Aba, parang sabi niya, 1 year na lang pala, gagraduate ka na. Maganda naman pala yung grades mo kasi may dati ka ng scholarship. So sabi niya, sige, tutulungan ko para sa anak ninyo. So Wow. yun, so parang sabi niya, may kakilala kong doktor, yun nga po si Dr. Relucio. Ang nangyari po doon is sakto, galing po kasi siya sa ibang bansa. So pumupunta lang po siya rito para ma-meet yung mga scholars niya. That time po, nanganak po ako kay Resha ng April 2010. Dumating po siya ng June 2010. So 2 months pa lang. So ano pa, maitim-itim pa yung leg ko. Parang galing pa sa pagkakapanganak. Pero hindi pa po muna namin sinabing may baby ako. So parang, sige, parang sabi po ni Aba, inintroduce niya. Parang through Joseph din naman po kasi kaya po ako nakakunik kay Aba. Tapos si Aba naman po is tumingin naman po dun sa baby namin para magkaroon daw po ng magandang kinabukasan. Yung tama. So yun, kumbaga yung kala kong balakid sa paglago ko, yun din pala yung tiningnan para makapag-introduce sa pag-aaral. So ayun po, in-interview po ako ng doktor and then nakita naman niya na okay po yung mga grades ko sa for scholarship. So sabi niya, sige, bibigyan ka namin ng chance na total 1 taon na lang naman pala, sabi ko. So yun, una po ng chance pero may balance pa po kasi ako nun sa 3rd year, parang yung ko hindi ko nabayaran. So sabi niya, sige, bayaran mo muna yung final exam mo para makapag-enroll ka. Ngayon, ayun na po, may pambayad na po ako, binigyan niya na po ako ng cheque, tuwan-tuwa na po ako. Kaso pagdating ko po sa school, ayaw pong tanggapin kasi 3 years na po akong nag-stop from 2007 to 2010. So sabi, dapat ulitin mo yung buong 3rd year mo kasi ang tagal mo na huminto, ganyan. Tapos parang sabi ko, ganyan lang po kasi ako nagkaroon ng scholarship, ganyan. Tapos sabi niya, hindi po pwede kasi may rules and regulations. So bumalik po ako dun sa doktor. Sabi ko, Dok, hindi po talaga po pwede. Tapos gumawa po siya ng letter for the 2nd time. Sige, pakita mo sa kanila. Then bumalik po ako ulit doon. And then, pagbalik ko po, hindi pa rin po ulit ako tinanggap. And then on the 3rd po, kinuha na po sa akin yung cheque ng doktor. Sabi niya, ibalik mo muna sa akin yung cheque pagka hindi pa yan, hindi pa yan sure, tawag dito, hindi ko na may bibigay sa yan, parang gano'n. So, nung pangatlong pagkakataon po, ang ginawa ko po doon talagang todo, pray po ako kay Lord. Lord, bakit po binibigay niyo na po sa akin, pero nawawala pa, parang gano'n. Sabi ko, tas di pa po kami Christian nun eh. So, pinag-pray ko po na sana po ay mapayagan po ako na mabayad na po yun sa balance para maging 4th year na ako. And ayun po, parang sabi nung isang like doon teacher, parang sabi, doon ka pumunta sa registrar kasi sila magpapaliwanag sa ng rules and regulation kasi hindi mo ata naintindihan, parang ganun po. Pero naintindihan ko naman po, pero ang akin po is gusto ko nga po makapag-aral. So that time, parang pangatlo po ako sa pila, sabi ko, nagpe-pray na ako na, Lord, tulungan niyo po ako na ma-convince, ganyan. So, yun, nung that time, nakakatuwa na yung letter po na galing sa doktor, pinirmahan niya, you may now take the examination, final exam, ganyan. Sabi, laking lundag po ng puso ko. Sabi ko, wow, sa wakas makakapag-exam na ako. Kaso, may isa naman pong problema. Sabi ko, ano po isasagot ko sa exam? Kasi, na po parang 3rd year, parang 3 years ago na. So, syempre, humingi po ulit ako ng guide kay Lord.
na sabi ko, Lord, alam kong pag binigay mo to sa akin, bibigay mo. Yun nga lang po, may mga panahon kasi na parang nandiyan na, pero tinetest pa tayo ni Lord kung yung trust mo sa Kanya consistent pa ba or magi-give up ka na. So that time, syempre sabi ko parang nadaan ko sa prayer yung pag-convince dun sa registrar. So yun na po, take na po ako ng final exam. Talaga po ang dasal ko ay sobra talaga. Sabi ko, Lord, kayo na po. Ganyan. So, to cut the story short, nakapasa po ako dun sa exam. Wow. Sabi ko, wow, ang galing naman ni Lord. Kasi iba na po yung curriculum nila that time So parang sabi ko, paano? Sa'yo, Ayun di nga ba? po, sabi ko, so tuwan-tuwa po kasi nakapag fourth year na po ako, nakapag-enroll nang hindi po kinuha ni Doc yung and then during my studies po, ang nangyari po is dahil half lang po yung tuition fee na ginran sa akin and sobrang laki po nung tuition fee ng nursing that time. So, ang ginawa po namin is nagtulungan din po kami ni Joseph. Si Joseph habang nagbibisikleta po siya po yung sumasagot ng baon ko, pamasahe ko. Ayun. Tapos yung sa half naman po ng tuition fee, habang nag-aaral po ako is nag-online marketing po ako online na telemarketing. Staff po ako sa Mr. Clayman. Mari bakanting oras ko po or nasa bahay. Nagtatawag po ako ng mga school na para makapasok, makatransact. Tapos yung kita naman po namin dun sa Mr. Clayman na si Joseph naman po yung nagde-demonstrate. Yun naman po yung para dun sa kalahati ng tuition Napakagandang So, experience yan. Opo, Sa parang- minsan yung mga Opo. trials natin, pinapalabas yung karakter mo. Opo. Na kung ano yung karakter mo. Minsan dumadaan ka sa trials, Opo. doon mo na i-exercise yung karakter mo. Yun And it po. seems, kayong dalawa ay meron kayong persistence. Hindi Yun kayo po. talaga sumusuko, Nag-give up. di ba? Praise God. So Parang- ngayon ay nagbukas na si Lord sa inyo ng Yes po. isang negosyo. Yes po. Okay. Maaari bang i-share ninyo kung paano kayo nag-umpisa dito sa negosyo niyo? At ito ay, lumalagong negosyo, no? Parang nagiging kilala na kayo sa mga party needs. Marami nang kumukuha sa inyo. At dito, pag nag-anniversary in church, nagbibigay pa kayo ng complimentary ng mga balloons, di ba? So, imagine yun, from sobrang, Hindi mo alam kung saan sobrang yun. trial, Opo. sobrang higpit, sobrang Opo. naipit ka na halos. Opo. Pero nakalusot pa rin kayo, Yes po. Paano nangyari yan, Joseph and Joy? Sige, ikaw na mag-point. Yung regarding po, actually wala po sa plano talaga po namin yung party needs. Ang nangyari po dyan, si Joseph dati hindi pa nga rin po ito marunong mag-decorate Nung second birthday po ng anak namin, ay first birthday, tawan-tawa ako kasi parang pinapakita ko sa kanya, talagang hindi po siya marunong. And then po, nung that time, meron pong, unti-unti po siya dahil creative naman po siya, natutunan. Pero hindi talaga namin will na gustong mag-party needs that time. Then may isa pong company, Grace Marie Builders po. May isang company na ang kukunin lang po talaga is balloon decoration. Medyo natuto na po siya noon. Kaibigan niya po yung nag-refer. Tapos, yung balloon decoration po na yon parang yung company na yun, parang ang dami po nilang hinahanap. Kailangan nila ng bus, kailangan nila ng event place, kailangan po nila. Basta halos at magiging coordinator po. Baga pinasubo So, ko lahat. Baga dalawa. pinasubo ko sa kanya lahat. Dalawa lang po kami sa isang malaking company na Sobrang 100 plus po ata sila doon. Sabi ko, anong pinasok natin? Sabi Pinasok ko, namin kasi napakalaking... inano niya po lahat. In-accept niya lahat. Sabi ko, sige, kaya namin yan. Sabi ko. Tapos binato niya po lahat sa akin. Sabi ko, kaya natin. Sige, kaya natin yan. Hindi yun na po. So, anong nangyari po doon? Yung sa matotal po, na-survive po namin Good. sa awa ng Lord. Thank you, Sa Lord. help ng Lord, na-survive po namin. Kami nag-asikaso ng bus, kami nag-asikaso ng pupuntahan nila sa Batangas. Lahat, kino-ordinate ko, tas working pa po ako noon. Sabi ko, iba talaga si Lord Comilos. Pag ibibigay sa'yo, ibibigay talaga. Totoo. So, ayun po. Yung kinita po namin doon, una inisip po Nag-usap po namin, saan ba natin to, pwede tayong bumili ng anything na kahit Malaki, natin malaki gusto. po Kaso nga Pwede lang, kami mag-ano ng bahay. hindi naman kaya ng Hindi, bahay. mga Mura sa lang labin naman pa yun. po. So, ang inana po namin, sabi, tayo na lang po natin ng business para sa ganon. Hindi siya mawawala, hindi siya malulusaw. Nakikita natin kung ano yung pinagpaguran natin. Kasi kumbaga, minsan lang tayo kumita ng ganyang halaga, add natin. So, yun po. Yung time na yun, born again na kayo. Yes po. Ay. Born again na kayo. Oo nga. Kasal na tayo. Kasal na po. 2015.
mass wedding kayo nun, di ba? Nung kinasal tayo nun, saka tayo binigyan ni Lord ng malaking blessing. Oo. Oo, 20, ano yun Opo. eh. Apo, kinasal na po muna kami. Kinasal muna po kami sa dito sa At nandito po kami 2014. Nag-start po kami ng 2014. And then, kinasal po kami dito sa Jesus. Mass wedding ba yun? Mass wedding is 2015. 2015. So doon ay Opo. parang nag-umpisa na yung pagbubukas. Yes, Buti nung na kinasal lang, po kami. at saka ang maganda nito, napasok kayo sa negosyo. Yun nga po. Di ba? Entrepreneurship. Na. Opo. So ngayon, sa kasalukuyan, paano kayo nag-handle ng mga, let's say, ang negosyo, hindi pwedeng walang problema yan. Opo, Eh. lagi po Ikaw, kami. Joseph, paano may na-handle Actually po yung... talaga napakabigat po ngayon ng responsibilidad ko bilang isang negosyante. Kasi ito kasi nagtatrabaho siya. Full, ako naman talaga, tutok talaga sa pagmamanage sa pagninegosyo. Mahilig po akong manood ng mga, tawag dito, yung mga successful na mga negosyante. Tama. And then, doon ko rin po natututunan yung penalty system and then reward system. At doon ko rin po natutunan yung asset at liability. So, doon muna tayo dun sa asset at liability. Yung sa asset po, pagkatuwing kada may makukuha siyang commission sa maker, dun sa company niya, sabi ko sa kanya, gawin natin siyang asset. So, sumusunod naman siya so far sa gusto ko mangyari. Ikaw ang So, CEO. So, yun. So, ginawa ko po nung that time, talagang lahat ng mga pumapasok na pera sa kanya, hindi ko binibigo. Talagang pinapalawak po namin yun ang pinapalawak. At nanganganak pa siya ngayon ng nanganganak. At yung magiging liability, tinatabi muna po namin yun. Kahit gusto namin bumili ng sasakyan, gusto namin bumili ng bahay, ibildo, sa tingin po namin ay kakayanin na po namin, pero mas pinipili pa rin po namin magkaroon pa ng another asset. Kasi alam ko po time will come, hindi lang isa, hindi lang dalawa, o hindi lang 3 bahay or kotse kaya mong bilhin. Kung mamamanage mo ng maayos yung negosyo na pinahiram sa ng Panginoon Diyos. Yun po yung asset. Tapos yung ano naman po, yung pangalawang ano ko naman is yung manpower. Yung manpower po, ayun, ako na po yung tumututok po sa kanila. So, actually ngayon, 8 na po yung, 8 ba or 9? Walo. You've gone a long way, Joseph. Ano, Yes, meron ka na pero ngayon? medyo masakit mga sa ulo tao. kasi iba-iba yung attitude po nila. Kung nanonood man kayo dyan, mga manpower, pasensya na. Alam ko may napipikon sa inyo or may nagagalit sa akin kasi talagang sinusubukan tayo ng Panginoon Diyos na talagang kailangan natin itong gawin, matutunan. Ngayon na-mention mo ang Diyos sa iyong istorya. Ito, ini-involve mo ba ang Word of God or Bible study sa mga manpower ninyo? Yes po, Every napaka-important. umaga po, Nagde-devotion. May devotion. Kasama din po sila na pag nagpa-pray bago po mag-start, bago maglabas ng paninda, nagpa-pray po talaga para sigurado. Kaya nga nakikita ko paano kayo lumampas sa mga bagyo. 'Di ba? Parang nalampasan yung mga bagyo. Ngayon kung magpapatuloy kayo sa pananampalataya niyo sa Panginoon, 'di ba? Itong ginawa niya sa mga panahong ito na binuhos niya yung buhay niya para sa iyo at para sa atin, 'di ba? Yes po. So, yun lang ay isang, namuhunan din si Lord sa atin para magkaroon tayong kaligtasan. Yes po. At sinabi niya, gusto niya tayong magkaroon ng mainam na buhay. Yes po. So, yan ngayon ang nakikita ko sa mga buhay niyo. Naging witness din kayo sa iba na hindi na-give up. Hindi na-give up, di ba? So, sa mga anak niyo naman, ano sa tingin ninyo ang dream ninyo para sa kanila? Ngayon na nagpapalaki kayo ng mga anak, ilang taon na sila? Yung isa po is magpo-14 na Yun po ang siya. eldest mo. Ako 14, tas 10, and then 7. Oo, kababait na mga bata Opo. yan. Nag-church din sila. Okay? So, ano ang dream niyo sa kanila? Siyempre po, una po, kung sa ibang magulang, ang dream po nila is yung talagang, siyempre po, successful po. Pero sa amin po, ang dream po namin sa kanila is yung mas matuto po muna nilang, gusto po namin na matutunan po nilang makilala ang Lord. Kasi pag kilala mo na ang Lord, anak, parang, the success will follow po. Kasi kung hindi mo kilala, talagang kahit na anong galing mo, sasalengguang ka . Pero ini-introduce po namin sa kanila yung tamang
pagkilala sa Lord para yun yung maging foundation po nila hanggang paglaki po nila, madadala po nila. Which is yun din po, syempre kaming dalawa po ni Joseph, parang ang gusto namin is maging magandang halimbawa din po na kung papaano kami binibless ng Lord, ito po ay mas lalong magiging blessing din sa inyo. Kasi kumbaga, yun po yung pinagpapasalamat namin na nakilala muna namin si Lord bago po kami nagkaroon ng mga anak po. Ay, very Pero good. syempre, Thank you, dream po Lord. namin talaga maging successful po lahat sila. Mm-mm. Yung hindi na po nila mararanasan, anumang hirap na naranasan na, which always po na dinedeclare po namin every night pag nagpe-pray. And kung ano man po yung desire ng puso nila, hindi naman po namin sila pipigilan. Basta for good po ang kanilang tatahakin. Ay, thank you, Lord. Amen. So, Joseph, ikaw bilang asawang lalaki, ano ang deep prayer mo sa heart mo para sa asawa mo at para sa pamilya mo? Ang sa akin naman po, O yung pangarap Bishop mo pa, Vicky, yung mga pangarap mo ko pa. po, ang pangarap ko po, lalo na sa mga anak ko, hindi nila maranasan kung ano po yung pinagdanasan ko po. Yung namolesya ka or yung talagang kumakain ka ng mga tirang-tirang pagkain, yun ang ayaw ko maranasan nila. At higit sa lahat po, ang pinakaayaw kong maranasan nila, yung attitude na pinagisnan ko. Kaya ako talaga, meron din akong tinatawag na penalty system and then reward system sa mga anak ko. Pagka nagkasala ka, ban ka sa cellphone. Yung kasi yung kainaan po nila eh. Isang 7 araw ang walang cellphone. Maigpit po ako. Namamalo din po ako. Grabe po ako dumisiplina. Alam niyo yun. O, contrast kami. Siya mabait, ako stricto. Pasensya na po sa mga manonood. Pero yun ako. Kasi sabi nga ng Panginoon Diyos, kung alam mong mali, hindi naman pwedeng konsintihin mo yung mali. Namamalo po ako. Pero ang palo ko po, ang pinakagalit-galit kong palo is 3. Siya pagka pinapalo ko yung mga anak ko, nagagalit po siya sa akin. Madalas nag-aaway kami. Pero sana, sabi ko sa kanya, intindihin mo kung bakit ko ito ginagawa. Kasi ayaw ko lang nila mapagdaanan yung napagdaanan ko. Kaya ganun po ako, stricto po. At sa asawa ko naman po, syempre may mga batas po kami sa loob ng bahay. Pera ko ay pera niya. At yung pera niya lang. Totoo po, yan po yung batas. Pero, ang pera po niya ay lahat na pupunta sa akin. pero ngayon, ang ginagawa ko naman po, no, after netong 2024, nag-usap na kami. Yung pera ko, pera niya pa rin. Pero limited na. Kasi kailangan ko po mag-ipon, kailangan ko po mag-savings. Ako po ay Namumuhunan, nagsisavings na tsaka po. namumuhunan Yes, ka rin. meron akong tinatawag na emergency fund. Naguhulog na po ako niyan. Meron akong tinatawag na para sa mga staff, para pagka may 13-month pay po sila, meron po pwede po kami mag-outing, so iniipunan ko na po sila niyan. Diba, Pero buti? bago nila magawa yan, meron kami tinatawag na kontrata. Transparent po. Natuto na po kami sa So ayan, namamanage ko po siya. Thank you, Lord. Wisdom, Hallelujah. Lord. Hindi ko ini-expect yung talino na to, sa kanya po yan. At may nag-guide din po sa akin na si Auntie Elvira sa Las Vegas. Shout out po Auntie Elvira, Las Vegas. Alam ko po gantong oras ay umaga na po sa inyo. Yan. Siya po ay isa ko pong investor sa video okay po. And then may mga nagpapahiwatig pa na gusto pa mag-invest sa akin. Kaya madalas po nagla-live po ako. Doon ko po kasi nakikita yung natural na totoo ko pong pagkatao. So Joseph, na bago tayo magtapos, pwede ka bang magpasalamat sa Panginoon at ipagpasalamat mo ang negosyo mo, pamilya mo, Opo. 'di ba, sa Panginoon yung buong puso. Kasi pwedeng wala ka na nun eh, Yes. pero naririto ka pa rin, mamayagpag, Amen. no? Galing po. Na family man at negosyante. Yes po. Okay, so pasalamat ka sa Panginoon, Yes, no? Joseph Yes. and Joy. Okay. Ayan. Maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay at pinagkaloob sa amin ni Bishop Vicky dahil kami po inanyayahan niya po dito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung wala kaming Lord sa buhay namin at hindi siya nakasentro, so wala po, sasalengwang po yung buhay namin. At nagpapasalamat din po ako sa mga pinagamit ng Panginoon Diyos. Alam po kung sino po sila at bahala na po ang Panginoon Diyos na magbalik sa mga taong sumuporta at tumutulong sa amin at mga tumutulong pa. At yun lang po. At maraming salamat po.
Ikaw, Joy, gusto bang pasalamat? Ayan. So, una po sa lahat, syempre po, glory to God po. Lahat po ng ano man pong meron kami is dahil po sa Panginoon. Wala po kami kung wala ang Lord. Hindi po namin kaya ang mga bagay kung wala pa rin ang Lord. Kumbaga, sa aming family po, ang center namin lagi is si Lord. Amen. Kumbaga, lalo na po in our relationship, kung hindi po namin siya kasama, kung di ka namin kasama, Lord, wala, magiging broken po talaga yung family namin. And we're so thankful na laging napoprovide po ni Lord lahat po ng aming mga pangangailangan. Yung hindi mo pa sinasambit, alam na ni Lord yung pangangailangan mo. And kailangan lang natin doon ng, syempre, hindi po tayo pwedeng pray lang ng pray. Action. Pray is good po, lagi natin kausapin si Lord, pero kasama po doon is yung pag-action po natin, kung papaano po natin gagawin, and always ask for God's wisdom, kasi pag meron tayong wisdom ng Lord, hindi tayo maliligaw ng landas. Kumbaga, gagabayan niya po tayo sa tamang way na kung saan nandito na po kami. Meron pong mga trials po na haharapin, hindi po nawawala yan. Lagi pong may pagsubok, pero may time po na kala mo madadapa ka, may time na kala mo hindi mo na kaya, may time din po na kala mo susuko ka na. Naranasan din po namin yun. Pero ang nandirito pa rin po kami, hindi dahil kaya namin. Nandirito kami dahil ang kasama namin at kakampi namin ay si Lord, na Amen. tumulong po sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So, sa araw na ito ay naalala natin yung dalawang malalaking events, no, sa buhay nating Kristiyano. Ito yung pagbebetray sa ating Panginoon Jesucristo. No? Tiniis niya yun eh. Diba? Parang binigay niya sa ating example na kahit binitrain siya ng mga tao, tinuloy pa rin niya yung mission niya. Hindi siya nag-give up. Diba? So, sana po magkaroon din tayo ng ganyang karakter sa oras na tayo ay malaki ang problemang hinaharap o problema sa pamilya, problema sa finances, problema sa trabaho, problema sa sarili, no? Ay maging inspiration ang mag-asawang ito sa atin na hindi sila nag-give up. So ngayon po ay nararanasan nila ang biyaya ng Panginoon. Kung sakasakaling naririto ka at naiisip mo sa puso mo, Lord, gusto ko rin ng ganyan. Ang unang step na maaari nating gawin ay ang pag-anyaya sa ating Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. Ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng panalangin. No? Hindi po mahirap abutin ng Panginoon. Actually, tayong iniintay na nga lang niya. Di ba? Tayong iniintay niya, ikaw na nanonood dyan. Marahil down na down ka. Okay? Marahil parang magulo ang pag-iisip mo. Pero pinipinpoint ka ng Diyos na ikaw ngayon ay sumuko sa Kanya, tanggapin siya sa iyong puso. Okay, so sumunod ka sa panalangin ito, sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sige po, sundin niyo po. Sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kitang aking Panginoon. Ako'y nananampalataya, ako'y naniniwala na ikaw, Jesucristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo ako ng atensyon ngayon. Napanood ko ang testimony na to, ang programang ito. Alam ko, Lord, meron kang layunin sa buhay ko. Nakagaya ni Joseph at ni Joy, ako man ay magtatagumpay. Dahil ikaw ang unang umibig sa akin. At hindi maliit na uri ng pag-ibig, binigay mo yung buhay mo para sa akin. Salamat po, Panginoon. Ako'y nananalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen, amen. Yan po yung panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung pinalangin mo yan mula sa iyong puso, nakaulat na po sa Biblia, ikaw ngayon ay may karapatan ng tawaging anak ng Diyos. Okay, tayong lahat ay inadapt din ng Panginoon
'Di ba? Tayong lahat ay, pinanganak tayo sa, sa kasalanan, pero ang Panginoon ay siya ang nag-adapt sa atin bilang mga anak niya. Amen. So magpasalamat po tayo sa Panginoon at bukas po sa susunod na mga araw ay lalo nating mapagbubulay-bulayan ang mga nangyayari nung panahon na yon na binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. God bless you po. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, na pumupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga papak, hinding-hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, hahayo sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako